I think, sir, ang tanong natin, nakakain po ba ito ng hilaw? Dapat po hilaw. Straight from the leaves? If it's your first time to consume an aloe, no? Especially mga 4 ounces or mahigit, siguro sir, half ounce pwede mong i-take. Kainin. Opo. Laxative po kasi siya. Pag first time nyo, pwede kayong mapurga. Okay. Alright? First time. Alam mo, Sir Romeo, no, to be honest, parang sabi ko nung una, aloe vera, ano bang purpose yan? Pero pwede palang gawing negosyo. Yes, sir. At ang laki ng potential dito sa Pilipinas para sa gelatin. Gusto niya pong mag-try, sir? Ayan. Ayan. Siguro sabay tayo. Sige po. Okay. Magto-toast po tayo. Magto-toast tayo. Mahirap na, ano? Kasi, eto guys, kasi first time natin kumain ng aloe vera na fresh from the leaves, no? Sa mga farms po, talagang bubuksan nila yan lahat. Ninangat-ngat lang nila, kinawain nila. Siguro right, paunahin natin si Sir para kung may nangyari, alam ko na. So ako na muna po. Cheers tayo. Cheers. Ayan. Okay. Alright, sa mga kabidyo natin. For aloe vera. Video check nyo to. Okay. So, aliwit. Maasim lang ng konti, no? Tsaka medyo, siya, tawag nun? Slimy. Slimy. Yan po yung Madulas. Niya. Yes, sir. Huwag po kayong matakot na mag-venture into aloe, hindi po siya maselan and hindi po siya time consuming, hindi din po siya capital highly intensive. maintenance. So I think it's high time that Philippines mag-venture into aloe. Tanong ngayon, sir, ang problema namin, may tanim kami, pero paano yung market? How do you solve that? Okay, yung market po, since we promised within next year, we will have the technology, how we are going to process the aloe, no? Okay, so talagang, di ba pwede nating mabenta ng 150 per leaf? Yes, at this point, people can use aloe vera, no? Pwede na po silang gumamit directly from this, no? Yes. Na pero hindi naman po natin masasabi na lahat ng tao ay kaya nilang mag-process po ng aloe, from leaf. So, what we're looking at is the finished product, no? Ngayon, Sir Romeo, sorry. Yeah. Okay. Ngayon, once na na-process natin itong aloe vera, so let's say, na-produce na natin soap, na-produce na natin hand soap, or whatever finished product, paano naman ang bentahan doon? Or depende na sa Depende na doon sa material na mapuproduce natin. Yes, sir. Depende na po yun doon. Okay, raw materials pa lang po yun. Yung pinag-uusapan natin. Yes, sir. That's 150,000 per month. Raw material pa lang, sir. Much more pa kapag na-process na siya. Yeah, it's processed. Siguro, sir, mga 4 times ang kita mo doon. Wow! Pag processed na po. Kasi yun po ang international market ng processed na aloe vera na stabilized eh. Grabe! Imagine, sir, ang per liter niyan is 1,000. Imagine mo, ang per liter, 1,000 pesos per liter of the stable aloe. Okay, yung iniinom? Yes, sir. Yes. Kasi nakainom na ako niyan eh. Korean product eh. Yes, sir. Sa mga Korean groceries eh. Masarap siya. Siguro later, I think, sir, ang tanong natin, nakakain po ba ito ng hilaw? Dapat po hilaw. Straight from the leaves? Okay. Ang processing po kasi nito, sir, as much as possible from the plant to your table. Okay, but then once na kailangan po natin siyang i-process, it has to undergo a specific period of time of pasteurization, very short period of time, for it to preserve the 200 compounds na nandyan. Wow! Dami naman nun. Dami, sir. Sir, itong variety ng aloe vera na nandito ka ngayon is edible siya, tama? Yes, sir. Meron po ba kayo yung, sabi mo nga kanina, yung hindi pwedeng kainin? Yes. Nasaan isa po na lang po yung nandito sa akin. Okay, sige, hintayin natin si sir kung kukunin. Nasaan po ba? Nandito po. Okay. This time, ang hawak ko ngayon is the edible one na aloe vera. Natanong natin kanina kay Sir Romeo kung mayroon din po bang aloe vera na hindi pwedeng kainin, which is, eto na siya. Yes. Okay, sir, ano difference nila? Okay, so ang daming aloes, 100 varieties or more na on the market. Actually, yung mga nandyan lang sa market, makikita natin mga 20 varieties identified. But then, marami po talaga, no? Now, to identify this, no, sa size na lang po,
Okay, this is a 1-year-old or 2-year-old aloe. An ornamental aloe. Ornamental na siya. Ornamental aloe. Pang-display na lang talaga. So, imagine po 2 years. Pwede rin pagkakitaan, ibenta. Pwede naman, sir. Pampaganda lang. Pampaganda lang ng bahay. So, yung iba pa po is, you can see that the structure, kahit matanda na po siya, meron siyang batik-batik na white. So, it's spotted. So, the Aloe barbadensis loses the white spots. Black na siya. Sir. Wala na po siyang spots, okay? Wala na siyang white spots. Mas malinis na siyang tignan. Sir, one time, pakita ko sa inyo yung maliit na ganito, ano? Meron ba tayo? Yes, sir. Okay. So, hintayin lang natin si Sir Romeo, no? So, he's showing to us the difference of the edible aloe vera. At the same time, itong ano lang yung plant lang na ornamental. But this time, ayan. Ito po yung baby niya. Ito, alright. Pero may white spots din. Pag baby po siya, meron po siyang puti na batik-batik. And once na mag-mature na siya, magiging ganito. Magiging pure green na po siya. Okay. So, yung matured aloe po ng iba na hindi kinakain, kahit matanda na sila, meron pa rin silang mga spots. Okay. Alright. Sir, okay. Ang laki pala ng potential ng aloe vera. Yes, sir. So, parang iilan lang kayo dito sa Pilipinas, tama ba? According to your research. Wala pa po talagang farm scale at this point. Farm scale, meaning yung malakihan talaga na nagpuproduce ng aloe vera. Wala pa ganitong mga... Your area is a demo farm pa lang kasi you are testing, tama? That's right. Okay, and then? There are some clients na gusto nila, but then yun nga, they are waiting for the technology and how to process it. Ngayon naman, Sir Romeo, you showed to us your demo farm na 10 by 20 meters, ay 10 by 12 meters. Yes. Maliit lang kung titignan natin. Sobrang liit lang, sir. Sobrang liit. Much more pa yung mga kababayan natin that they have a lot area na talagang malaki at nakatiwangwang lang. How could you help them? Okay. So, yung interested po na mag-start up dito, it's not too late to start this. Actually, ngayon po talaga tayo dapat mag-start to plant aloes kasi upcoming ng technology of how we can process and convert this into a more valuable product. No? Valuable na nga po siya sa dahon pa lang. What more kung per liter is 1,000 processed aloes. Paano yan, sir? Gusto namin ng mga parang gustong itanim. Meron ka ba available dito? Yes, meron din po tayong pero not large scale. That's large scale po. Minimal pa lang po because we're on the process of tissue culturing para pong lakatan na style. Yes, oo. Para ang isang plant, you can convert into hundreds of plants sa isa. Wow! Sa isang ganito po, pwedeng sa tissue culture. Alam mo, Sir Romeo, to be honest, parang sabi ko nung una, aloe vera, ano bang purpose yan? Yun lang ang pagkakalam ko talaga is ginagamit lang sa buhok. At the same time, yun nga, palamuti sa bahay. Pero pwede palang gawing negosyo. Yes, sir. At ang laki ng potential dito sa Pilipinas dahil, ewan ko lang, comment down below na lang siguro kung may alam pa kayong mas malalaking farm dito sa Pilipinas na nagpuproduce ng aloe vera. Saka sir, yung mga cosmetic makers, hindi ko alam kung saan sila kumukuha ng aloe. I think imported baka pa. Imported yung mga yun. Na yung makita mo sa mga products nila that it contains aloe. Why not? Ang Pilipinas na makinabang. Tayo na po ang mag-produce. Does the Department of Agriculture visited you, contacted you, or anything? Not yet, sir. Okay. Siguro, once na nakita nila itong video natin, probably. They will visit you. So imagine 10 by 12 meters lang ito, pero he can produce up to 150,000 in profit for just 1 month. Kung matured lahat yan. Yes, sir. Okay, kung matured lahat yan. Much more pa kung mas malaki yung lupa na sasakupin po ninyo. Ngayon, sir, ang tanong natin, any challenges sa pagtatanim ng aloe vera? Weather po, yung climate. Yes. Ayaw po kasi nung aloe ng sobrang ulan. Ayaw niya yung panay-panay, dire-diretsong ulan. Okay, so ideally, dapat parang nasa desert, parang exactly, dating na, sir. So dry. Dry. Paano naman yung soil content? Hindi po sila mahirap sa lupa, sir. The thing is, kailangan lang talagang sobrang draining yung lupa. Okay. Alright. Hindi pwedeng maputik. Pwede rin po ang maputik. Kung ang maputik na yun, nag-i-exist sa hilly side. Yung medyo may elevation, sir. So, para hindi nag-stay yung water. Exactly. Okay, so dry, sabihin na natin, Plus, parang may buhangin ka pa dito. Yeah, sandy. Accidental po kasi ito Ang lupa niya sa ilalim is normal na lupa. Okay. Then, nilagyan namin ng lahar.
supposedly greenhouse ito for orchids. Okay. But then, hindi na ako nag-orchids. O lahar baka pasyala kayo dito sa Pampanga, marami dito. Di ba? Ang nakikita ko, sir, ang areas ng mga may lahar. Ang pwede. Ang laki ng potential nila for aloe. Pampanga, di ba? Ang lalakawak, sir. Tsaka itong Bataan, medyo malapit lang sa Pampanga, right, di ba? Yeah, that's Ayun. what I'm saying. So the challenges is yung lupa na pagtataniman. Depende na lang kung feasible yung lupa na mayroon sila. Yes. Paano pag yung mga nasa bundok-bundok, pwede rin ba? Pwede naman, sir. Wala namang problema. Basta dry. I've seen aloes. The thing yung sa kanila is, wag nilang babara ng tubig talaga. Okay, So, hindi nakita mo nag-stay na. yung water. That's right, yeah. Oo, parang kalamansi din, no? Medyo sandilum yung dating na Yes, sir. kailangan. Then, paano naman sir yung kumbaga, yung marketing nga na ginagawa ninyo. So, kasi konti pa lang nagko-consume eh. Yes. 'Di ba? Konti pa lang yung nagpo-post, baka walang marketing 'yan, sasabihin nila. How could you help them? Okay, sa marketing po, I think mas maganda magiging magtutulungan tayo, no? Kasi at this stage, meron lang tayong awaiting sa technology, no? Na tutulungan tayo ng universities to come up with the finished product. Regarding sa marketing po, I think siguro sa vlog na ito, sir, yes, masisimulan yung awareness na ang aloe pala ay nakakain, hindi lang sa buhok at sa skin. Yes. At the same time, pwedeng pakinabangan. Exactly. Diba? Sa ibang bansa po kasi tayo na lang po ata hindi kumakain ng aloe. Ang India po kumakain, ang China kumakain, Vietnam, Cambodia, Thailand. Yeah. They consume aloes. But Philippines, pakunti lang po because wala po kasi siguro nagtatanim. Yes. And awareness na din po. Tama. Sir, any advice sa ating mga kababayan na gustong pasukin yung ganitong negosyo? Let's say, pagdating ng araw, malaking negosyo. Okay. Hindi naman po kasi malaki masyado ang capital outlay po ng aloe, ano? For example, gaya ko, nagtanim lang ako sa isang lugar na vacant. Alright? Naghihintay po ako niyan. Hinintay ko sila ng 1 year bago sila nag-mature. Wala naman ako masyadong nilalagay ng fertilizers. Wala akong nilalagay. Hindi kailangan, di ba? Hindi naman po yan nagpe-fertilize actually. But then natural what more? Oo. Abroad, they provide fertilizers. Para so, mas siguro mabilis. po, less than a year you can harvest. Opo, mas mabilis po yan. Okay. Imagine sa atin, wala naman tayong winter season, wala tayong ganun eh. Tama. So, tropical tayo. Oo. So, in the desert, siguro nakaka-receive sila ng mga malamig na na weather, but sa Philippines all throughout. Kaya tingnan niyo po yung growth nila dire-diretso. Ano po? Galing. Alright, so sa marketing din, sir, siguro I think kailangan magtulungan tayo, no? Tapos maging trending po kasi yung consumption ng aloe. Yes. If you're going to look in YouTube, siguro pakita din natin, sir, kung paano natin i-fillet. We will try na i-cut ito mamaya. Then, sir, are we going to try to taste it? Pwede naman pong taste, no? Sige, papakita ni sir. Kasi ang sabi ni sir kanina, hindi ideal na kapag nagta-travel daw tayo, ikakain tayo ng aloe vera. What's the reason? If it's your first time to consume an aloe, no? Especially mga 4 ounces or mahigit. Siguro, sir, half ounce pwede mong i-take. Kainin. Opo. Laxative po kasi siya. Pag first time nyo, pwede kayong mapurga. Okay. Alright? First time. Detox. Grabe po kasi siya mag-detox. Okay? Kung hindi pa po nalalagyan ng aloe yung system, and it's your first time, it will detox. Starting from your throat, from your mouth, down to your stomach and down. Digestive system. The whole digestive system, pag dumaan po yung component nito na nag-detox, madi-detox po talaga kayo. Wow. Well, you can see here, pakita natin, yung yellow sap na lumalabas, yung dagtang yan, may purpose po yan, So yan po yung laxative part. Sa Amerika po, ginagawang powder ito. Okay. May mga capsule po yan sa galing. And they take that for you to detox. Yes. Yung mga matatanda na po na hindi makapag ng bawal nila every morning, then they take this. This is very safe. Wow. So, kung mas maraming ganyan, kumari nag-prepare po tayo, and you were able to take a lot of this saponin. Yes. Saponin po yung tawag niya, yung sap. Okay. Madi-detox po kayo. Okay, siguro better we will try now. Gelatin. Gusto niya pong mag-try, sir? Ayan. Siguro sabay tayo. Sige po, Okay. magto-toast po tayo. Asim lang ng konti, no?
Tsaka medyo ano siya, tawag nun? Yung ano Slimy. Slimy. Yun po yung ano. Madulas. Yes, sir. So, ako na Sige, muna po. cheers tayo. Oh, cheers. Ayan. Okay. Alright, so mga kabidyo For aloe. natin, for aloe vera. Video, check nito. Okay. So, Okay. agree.